Blessed good evening po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa aming mga kapatid sa UK. Salamat po at kayo'y kasama namin sa araw na ito. Ito pong linggong ito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid namin ito. Let me call Sister Shirley for opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyong Panginoon na may kababaang loob. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, kami pong lahat na naririto ay kayo po'y bibigyan ng, ng magandang malawak na kapurihan sa aming bawat isa sa amin sa gawain ito, Panginoon. Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo, Panginoon. Sampu ng aming mga kapatid na nakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po, Panginoon, kami sa aming mga pagkakamali sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, ay bendisyonan mo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay upang kami, Panginoon, ay makarating sa iyong paanan upang kami maging isang katulad at gandang uh, iyong mga nilalang sa mundo ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po lumalapit sa iyo, Panginoon. Ligawan mo po, Panginoon, ang aming mga lahat ng aming mga pangangailangan sa aming buhay, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang aming nararamdaman sa araw na ito at sa lahat sa darating pang mga panahon, Panginoon, ay iyo pong pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng patnubay at gabay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon. Ang mga nagsusubscribe, ang nakikinig at ang lahat, Panginoon, na nagkakaroon ng interes sa dito sa gawain namin ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kami makaakay pa ng maraming mga kaluluwa upang ang kanilang mga kaalaman sa banal na espiritu at sa iyong mga katotohanan, Panginoon, ay maging malawak sa kanilang kaisipan, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y lumalapit na may kabaang loob, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, biyaya at ang iyong awa, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin natin sa iyo. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners,
nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Ngayon po naman, we're going to call Sister Merly for our inspirational talk. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa UK at magandang gabi dito po sa Pilipinas. Ang aking pong ibabahagi ay mula kay San Marcos 2 verse 1 to 12. Pagkaraan ng ilang araw, pumasok siya sa Capernaum nang mabalitang marami ang nagtipon doon kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan. At itinahayag niya ang salita. May mga tao namang dumating at dinala sa kanya ang isang paralitiko na buhat-buhat ng apat. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, inalis nila ang mga tisa ng terasang nasa ibabaw ng kinaroroonan ni Jesus at pagka bukas nila nito, inihugos nila ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilang guro ng batas naman na nakaupo at inisip nila, anong ang sinasabi niya? Talagang iniinsulto niya ang Diyos. Sino ba ang may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang? At agad na nalaman ni Jesus sa kanyang espiritu na ganon ang kanilang mga niloloob na kaisipan. Kaya sinabi niya sa kanila, ano ang mga kaisipan ninyong ito? Ano ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. O tumayo ka, kunin ang iyong higaan at lumakad. Dapat ninyong malaman na sa lupa ay may kapangyarihan ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, inuutos ko sa iyo, bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi. At bumangon nga ang tao, agad na kinuha ang higaan at lumabas na nakikita ng lahat. Lubhang namangha ang lahat at nagpuri sila sa Diyos sa pagkasabi, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Ah, hindi tayo palaging malakas. May pagkakataon na kailangan natin ang tulong ng ating kapwa. Ganyan ang katayuan ng paralitiko. Lapit kay Jesus, kaya dinala siya ng ilang tao sa Panginoon. Habang nasa higaan ay nihugos niya sa butas ng tinanggal na bubungan. Nailapit siya kay Jesus at siya'y napagaling. Mula sa pagiging paralitiko, siya ay bumangon at nakalakad na. Totoo ang kasabihang sa Ingles na no man is an island. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Kailangan natin makipag-ugnayan sa kapwa. Kahit tayo ay malakas, darating ang sandali na tayo ay manghihina. Doon natin matatanto na hindi natin kakayaning tumayo ng nag-iisa. Kapag tayo ay nanghihina, kapwa natin ang magiging ating lakas at sandigan. Kailangan ang kababaang loob upang tanggapin ang katotohanang hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Magpakababa tayong aminin na wala tayong magagawa kung palaging aasa sa ating sarili. Kailangan natin ang kapwa.
Higit sa lahat, kailangan natin ang Diyos. Tayo ay mga pulubi lamang sa pintuan ng kanyang karunungan, kapangyarihan at pagmamahal. Ngayong itong sa ngayon, itong aking nagkakaedad na ako, mahirap, mahirap ang nag-iisa. Mahirap dahil naiinggit nga ako sa mga pamilya na yung may maraming anak, marami sila sa bahay. Siyempre, pag maraming anak, hindi naman yung sabay-sabay mag-aasawa. At meron pa din siyang maiiwan na minsan pa nga na hindi na rin makakapag-asawa, yun ang makakasama mo habang buhay. Naiisip ko din to dahil ano, ako naman ay dadalawa lang anak, pareho pang lalaki. May mga kanya-kanya ng pamilya. Oo, sumasama ang loob ko dahil yung bang yung bang parang nagkukulan sila na kumustahin ako. Hinahanap-hanap ko yon na kahit ba isang 2 words o kumusta ka mama ganun minsan hindi pag nag nag nag-text ka hindi agad makakapag-reply dahil sa sobrang busy sa trabaho. Minsan pa, 'di ba? Sin lang yung tinext mo. Nakaka sumasama ang loob ko pero naiintindihan ko naman sila dahil sabi nga ng anak ko, Mama, sabi nga ng anak ko, Mama, kung lagi niyong sinasabi na kung sinasabi niyo palagi na hindi kayo nadadalaw, sabi niya sa akin, Ma, kung andyan ako palagi, pupuntahan kita palagi. Ibig sabihin nun, wala na akong trabaho. Yun ang sabi niya sa akin. Madalas mo akong makikita, madalas akong pupunta sa inyo. Ibig sabihin nun, wala na akong trabaho. Sabi niya. Sabi ko, huwag naman sanang mangyari yon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya lang, di ba, nakakaingit dahil minsan naghahanap ka ng kausap. Minsan, yung mga kasama ko dito sa likod, ayaw lumabas ng bahay. Ayaw ko namang maistorbo sila. Parang nangingimi pa ako silang puntahan, para makipagkwentuhan, makumusta. Nag-aantay na lang ako kung sinong may lumabas. Kung sino may lumabas diyan, doon ako makikipagkwentuhan pero sandali. Pero mahirap talaga kapag yung laging nag-iisa. Oo nga, may kasama naman ako dito. Pero hindi ko, hindi ko naman talaga makausap ng husto. At minsan, nagkaka, hindi kami ayos. Siyempre, matanda na rin. May mga mood na rin siya. Kaya, hinahanap-hanap ko talaga yung may kasama. Minsan nga, nasasabi ko, nung bata-bata pa ako, masarap pa mag-isa dahil wala kang iintindihin kung kailan mo gustong kumilos ka, ganun. Pero minsan nabanggit yan, sabihin ko na lang ha, minsan kasi nabanggit ng ate ko, si Ate Shirley, mabuti pa yung nag-iisa ako, sabing ganon. Pero mahirap pala yung ganon, yung nag-iisa. Sabi nga, as long as you have personal relationship with God, you will not feel sad or lonely even if you're alone. 'Di ba? Ayun na lang nga. Si Lord na lang kinakausap ko, nagbabasa ng mga Bibles, yung mga dati kong mga ah yung mga dati kong parang yung parang nire-review ko lang yung mga hands out ko noon para kahit papano nalilibang ako. Ito lamang po, Panginoon. Sana kahit kami kahit po wala kaming
makausap dito sa araw-araw. Lord God, basta kayo lamang po, gagabayan niyo po ako kahit ako'y nag-iisa. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo. Salamat. Thank you po, Sister Merly, sa inyong inspirational talk. Minsan po talagang dumadaan tayo yung moment na tayo yung naghahanap, ano po. Pero talagang ganyan po ang buhay. Anyway, ngayon po ay ating tatawagin si Brother Albert para sa kanyang Word of God this week. Magandang araw po, mga kapatid. Magandang hapon dito sa mga kapatid sa UK at magandang umaga naman, magandang gabi naman diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At sa lahat na maaaring makasaksi ng munting gawain ito ay dalangin ko po na ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Sister Merly, sa iyong inspirational talk. Maganda yung iyong mga sinabi at hindi ka nag-iisa dyan sa iyong mga nararanasan. Lahat ng mga magulang nakakaranas din ng ganyan. At maswerte nga kayo, maswerte pa rin tayo dahil pinagkalooban tayo ng anak kahit dalawa. Kasi kami dalawa rin yung anak. Ay ipinapagpasalamat natin sa Diyos yun. At sa mga nararanasan natin at sa buhay ay ang pinakamahalagang ating pag-asa ay nasa sa Diyos. Doon po sa aklat ng Marcos chapter 2 from verse 1 to 12 po yata yung binasa nyo. Ang nakalagay po rito, Jesus forgive and heals a paralyzed man. Ayan. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such a large number that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. And when Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." So mapapansin po natin dito sa verse 5, ito po ay patungkol doon sa mga nagdala nung paralyzed. Ang sabi po rito ng Panginoon Jesucristo, when Jesus saw their faith. So yung nakita ng Panginoon na yung pananalig at pananampalataya ng mga nagdala. Kasi kung hindi po malakas ang kanilang pananalig at pananampalataya, ay hindi mo naman para iakyat pa sa bubong yung paralyzed at butasin yung bubong. Eh siyempre, pagawain pa nga naman yung pag binutas mo. Pero dahil sa lakas, sa laki ng kanilang pananalig, ay ginawa nila lahat kahit na to the extent na butasin nila yung bubong ng bahay. So makikita natin dito yung pambihirang faith ng mga tao na sa kabila ng mga obstacle, napakaraming mga crowded yung lugar na yun, ay gumawa sila ng paraan para mailapit kay Jesus ang paralyzed at gumaling. So, tama yung sabi ni Sister Merly, kailangan natin yung ating kapwa. Kailangan natin yung ating kapwa na may malakas na pananampalataya sa Diyos para
mailapit sa harapan ni Kristo yung iba pang tao. Kailangan. Kasi dito makikita natin, halimbawa gusto mo maakay yung tao sa kabutihan, maakay mo ang tao sa ikabubuti niya o sa gawain. Maraming hadlang. Kaya kailangan ng malakas na pananampalataya at pananalig na kailangan labanan mo itong mga hadlang na ito para sa ikabubuti na iyong kapwa. Napakaraming hadlang, lalo na po sa kapanahon na natin ngayon. Mag-aakay ka ng tao. Napakahirap po yun na mag-aakay ng tao. Sapagkat sa kapanahon na natin ngayon, hindi na natin maintindihan kung alin ang totoo. Kasi bawat isa nagsasabing sila ang totoo. Kung minsan ay maaakay mo na, pero tumatalikod pa. Sapagkat meron nagsasabing yun ang totoo. Pero iisa lang ang talagang totoo. At yun ang talagang pinanaligan at sinampalatayanan nitong tumulong na ito doon sa paralyzed. Ang totoo ay si Kristo na siyang dapat na patunguhan ng bawat isa sa atin at makinig sa kanyang mga katuruan. Ayan. At ginawa nga po niya sa verse 5, ginawa nila yan. When Jesus saw their faith, nakita ng Panginoon ng lakas ng kanilang pananalig, yung laki ng kanilang pananampalataya, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Napakarami pong instances na sinabi ito ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pagpapatawad. Doon po sa aklat ng Lucas, ganun din. Sa isang babae naman niya ito sinabi. Oh. Ha? Sa aklat ng Lucas 7:47. Ayan, 48. Sa isang babae naman ito sinabi niya, Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has. Whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, Your sins are forgiven. Marami pong instances na talagang nagpatawad ang ating Panginoon. At yun po naman talaga ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo, magpatawad. Kaya nga po siya ipinadala ng ating Ama sa Langit. Sabi nga doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At yung pong everlasting life ay nandun yun sa pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Haliban na tayo tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, kaya nga po tayo dapat mapagsisi sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. Kasi yun po ang way of salvation, yung pagsisisi, yung repentance at pagpapatawad. Yan po ang pintuan ng kaligtasan. Dito po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo Son, your sins are forgiven. Sinabi ro sa paralyzed. Hindi naman niya sinabi ritong tumayo ka at dalahin mo iyo higaan. Hindi niya sinabi ito ng ating Panginoon. Simple ang kanya sinabi, Son, your sins are forgiven. Kasi that is an act of repentance. Yung pagkilala sa Panginoon is an act of repentance. Is an act of that you are repenting your sin. Na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya nga po, bawat isa sa atin, nararamdaman natin pagka ang Diyos ang pinag-uusapan, nararamdaman natin yung laki ng ating mga nagawang pagkukulang, ng ating nagawang pagkakamali, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating kapwa-tao, at yung kasalanang nagagawa rin natin sa Diyos.
nagkukulang tayo ng paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Kailangan natin ng pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. At ang susi ng kapatawaran ng Diyos ay yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yung pagsisisi. Doon po sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38. At sabi po ni St. Peter dito, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Yung repentance po, daan yun para tayo tumanggap ng kapatawaran sa Diyos. Ay sa naganap po sa buhay na ito ng paralyzed na binasa ni Sister Merly, ay marami pong nakasaksi. Yung mga Pharisee, nasaksihan nila. Yung pong mga Pharisee, sanay po yun sa kasulatan. Ay sinabi pa, narinig nila na, "Son, your sin are forgiven." Kaya nag-react sila. Sino ito na may authority na magpatawad ng kasalanan? Ay sa kaalaman ng mga Pharisee, ang may karapatan lang magpatawad ay ang Diyos. Walang kapangyarihan magpatawad ng tao. Ay nakikita nila ang ating Panginoon Jesucristo nasaan yung tao. Kaya hindi siya makapaniwala na sino ito na ang narinig nila, "Son, your sin are forgiven." Kasi marami silang alam sa kasulatan. Kaya nila na banggit yung bagay na yon, na ang may kapangyarihan magpatawad ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya doon sila nag-react sa kanilang narinig. Now, my dear brothers and sisters, Isaiah chapter, ano ba yun? "45." So, yan po, nakalagay yan sa Biblia. Talagang ang may karapatang magpatawad ay ang Diyos lamang. Pero, hindi nila kasi kilala ang ating Panginoon Jesucristo bilang anak ng Diyos. Ang kanilang pagkakilala kay Kristo ay isang tao lang. At para bagang nilalabag ng ating Panginoon Jesucristo yung batas ng Diyos na ibinigay kay Moises na may kapangyarihang magpatawad lamang ay ang Ama o ang Diyos Ama. Now, my dear brothers and sisters, doon sa isinyer ng ating kapatid tungkol sa pamilya, talaga pong nangyayari yan. Kung minsan nalulungkot nga tayo, nag-iisang. Ganyan po talagang katayuan ng medyo na edad na kung minsan yung mga dating merong hinahanap tayo sa anak. Di ba? Yung mga halimbawa, kumustahin tayo. At yun may talaga nangyayari. Pero kung minsan sa kabisihan, may pamilya na kasi ang mga anak masyadong busy na rin ang buhay nila. Hanap buhay. Kaya kung minsan, nagkukulang sila. Nakakaligtaan nilang, "Nay, kumusta na kayo dyan?" Na kumustahin tayo. Nangyayari po yung kuminsan. At yun isa kabisihan din natin sa ating buhay na pang-araw-araw. Siguro ang kailangan na lang doon ay ating pag-unawa sa ating mga anak. Kasi yan po kasi nagaganap yan. Kahit ako man, nung ako mapalayo, hindi ko natatawagan yung aking ina sa sobrang busy ko rin sa paghahanap buhay. Dahil siyempre, may mga inaasikaso tayong hanap buhay at ang isipan natin nandun din sa ating mga anak
na kung paano sila palalaki at bubuhayin. Kaya kung minsan yung ina, less na yung ating komunikasyon. Nangyayari po yan. Pero sa akin naman, ang nagpapaligaya sa akin, sa mga anak, yung makita kong sila ay maayos ang katayuan, maganda yung kanilang pagsasama, at maayos yung aking mga apo sa kanila, ay kaligayahan ko na yon sa aking mga anak. Kaya nga lang, sa lungkot siguro, dahil nag-iisa lang si Sister Merly, kaya naramdaman niya yon bagay na yon. At yun normal sa isang magulang na maramdaman yung mga gayong bagay. Pero hindi naman tayo nag-iisa. Meron tayong Diyos na pwede nating sangguniin sa mga problema o sa mga nagaganap sa ating buhay. Pagdasal natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak. At siya ang bahalang kumontrol sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Makikita natin na sa mga darating na mga araw, makikita natin na ang ating mga anak pala'y hindi nakakalimot sa atin. Ipapalaala sa kanila ng Diyos na paminsan-minsa'y tawagin tayo at tayo'y alalahanin nila. Wala namang imposible sa Diyos eh. Pag mabubuting bagay ang ating nire-request sa Kanya, lahat ay kayang gawain ng Diyos, my dear brothers and sisters. Walang limit ang kapangyarihan ng Diyos. Pagdating sa paggawa ng mabuti o sa kabutihan, walang limit ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pagdating po sa mali at masama, may limit ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ko po nasabi ito samantalang nakalagay sa Biblia? Sa 19:26, ang imposible sa tao, hindi naman imposible sa Diyos. Sa 19:26 ng Mateo. Bakit ko po nasabi yun? Meron po kasing bagay na hindi kayang gawain ng Diyos. Pero sinasabi ko na sa inyo, lahat ng mabubuting bagay, kaya ng Diyos at posible sa Diyos. Pero yung mga bagay na hindi mabuti, imposible sa Diyos gawin yun. Dito po sa aklat ng Tito, sa aklat po ng Tito, chapter 1, verse 2. Ang sabi po, ito po yung mga imposibleng gawin ng Diyos. Kaya kung nasabi, meron ding imposible eh. Ayan, pagdating sa masama, imposible. Ito po sabi ng aklat ng Tito, chapter 1, verse 2. In the hope of eternal life, which God, who does not lie. O meron palang hindi kayang gawin ng Diyos, yung magsinungaling. Promise before the beginning of time. Pagdating po pala sa pagsisinungaling, yun ang hindi kayang gawain ng Diyos. Kaya ako nasabing pagdating sa mga bagay na masama, ay imposibleng gawain ng Diyos yun eh, para sa atin. Pero pagdating sa lahat ng mga bagay na kabutihan at mabuti, walang imposible sa Diyos. At babasahin ko pa na mayroong imposible sa Diyos na gawin. Hebrew chapter 6 verse 18. Ayan po sinasabi. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged, which is impossible for God to lie. Yun po yung mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, yung magsinungaling. Kaya kung nga po nasabi sa inyo, lahat ng tungkol sa mabuti at mabuti kayang gawin ng Diyos. Pag ang iyong nirequest sa Diyos ay magandang pagsasama ninyong pamilya, magandang relasyon ng mag-asawa, ng mag-anak, ng magulang sa kanyang mga anak, gustong-gusto po ng Diyos yun.
na nire-request natin. Kasi yun po yung mga kautusan niya sa kanyang banal na kasulatan. Mabuti po yun. At lahat ng mabuti na ating hinihiling sa Diyos, ang sabi ng Diyos, ang imposible sa tao, hindi imposible sa Kanya. Pero yung magsinungaling, imposible po sa Diyos yun. Kaya sa verse na ito, sa aklat po ng Hebrew chapter 6 verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Ito po nagpapatunay na talagang dahil nga po imposible sa Diyos na magsinungaling, so lahat ng kanya mga salita ay totoo. Kasi bawal nga po sa kanya magsinungaling. Ay bakit sinabi na ng Diyos na bawal ang ganito, ganito, ganoon, hindi pa rin natin kuminsan pinaniniwalaan. Pagdating po sa pagsisinungaling, hindi po magagawa ng Diyos yun. Kaya dapat nating panaligan ang lahat ng kanyang mga sinabi at sinalita sapagkat 100% na totoo. Totoo po ang kanyang mga salita. Kasi bawal sa kanya magsinungaling. So kaya ko naidagdag sa inyo lahat ng mga bagay na mabuti na ayon sa kanya mga kautusan. Ang ating ginagawa, gagabayan tayo ng Diyos kasi mabuti ang ating hangarin at ang ating layunin. Mabuti ba na hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng magandang relasyon at pagsasama sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak? Mabuti yun at walang imposible sa Diyos. Kaya niyang ayusin kung ano man ang problema sa ating pamilya sapagkat mabuti ang ating hangarin sa ating sambayan. Kaya nga po tayo pag humihiling ng lahat ng kabutihan kahit nga po sa ating mga kaaway, mabuti ba na ating ipanalangin ang kanilang na sila ay mabuti ba na ipanalangin natin ang kanilang kamalasan o kaya yung masasamang pangyayari sa kanilang buhay? Hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang utos niya sa ating mga kaaway, ibigin ang ating mga kaaway. So pagdating po sa ang hinihiling natin, lahat ay ayon sa kautusan ng Diyos na mabuti. Wala pong sablay ang salita ng Diyos. Gusto mong magkaroon ng mahabang buhay para makapaglingkod sa Diyos? Hilingin mo sa Diyos. Mabuti yon. Sapagkat may layunin ka na makapaglingkod sa Kanya at makapaghasik ng kabutihan sa iyong kapwa. Gaya po ng akin nasabi sa inyo, mabuti. Ang lahat ng bagay na mabuti, galing po sa Diyos yun. Hindi po nagmumula sa Diyos ang mga bagay na masama. Basahin po natin sa aklat ng James chapter 1 verse 17. Ang nakalagay po rito ay ganito. Every good and perfect gift is from above. So lahat ng mabuti at yung mga perpektong regalo ay galing sa itaas, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Bakit mayroong mabuting anak? Ay mayroong mabuting Diyos. Bakit mayroong mabuting asawa? Dahil may mabuting Diyos. Lahat ng kabutihan na ating nakikita sa ating kapaligiran, galing yan sa Diyos. At lahat naman ng kasamaang nakikita natin sa ating paligid, iisa lang naman ang pinanggagalingan yan. Yung masamang espiritu, ang kalaban ng Diyos. Ang masamang espiritu kasi ang madalas na nasa ating kapaligiran.
Kung minsan nga kumikilos siya ayon sa ating pinaniniwalaan. Kaya yung iba nagsasabi na kahit namatay na tao bumabalik. Ngayong panahong ito ng Nobyembre, napakarami mga istorya ng tungkol sa multo, tungkol sa mga ghosts, napakarami. Ito ba'y totoo? Iisa lang po naman ang pinagbubuhatan ng lahat ng mga bagay na yan. At yan ay yung masasamang espiritu na kayang gumaya sa kahit na anong gusto nilang gayahin. Kaya po iyang gawain na masamang espiritu. Actually po, dito sa aklat na Revelation, chapter 16, verse 13, ang sabi po ay ganito. Then I saw 3 impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Ano po yun sa verse 14? They are demonic spirit that perform sign. Yung po kasing evil spirit, kaya pong mag-anyong para mga multo. Kung ano mang bagay na gusto nilang anyuan. Pero iisa po yan, demonic spirit. They are demonic spirit that perform sign and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Pero ito po mga demonic spirit na ito, merong power to. They are more powerful than human sapagkat sila po ay mga anghel, fallen angel. Sila po ay mas powerful kaysa sa tao. Kaya nilang mag-anyo kung nasaan ang paniniwala ng isang tao, kaya nilang gawain. Nakakapag-anyo pa nga silang parang anghel ng kaliwanagan. Dito sa Biblia, sinasabi po yun Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14, ang sabi po rito ni St. Paul, and no wonder, for Satan himself masquerade as an angel of light. Kaya po niyang mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Kasi anghel naman talaga siya At kaya niyan mandaya. Kaya nga po, kung nasaan yung ating mga kinatatakutang pinaniniwalaan ng araw, ipinakikita yan. Gumagawa siya ng tanda sa mga taong naniniwala sa mga bagay ng kadiliman. Kaya maraming nakikita mga multo-multo, ganun-ganon. Samantalang sa Biblia, yung mga taong nangamatay, yung kanilang mga espiritu, hindi na yun libreng gumala. Yung mga nangamatay na tao, yung kanilang espiritu, ganito po sinasabi. Dito po sa aklat na Ecclesiastes, nasaan ba Ecclesiastes? Chapter 12, verse 7. Pag namatay po ang tao, ganito, and the dust returned to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ang ating daw katawan, pagka namatay, ay sa lupa babalik, magiging alikabok, magiging lupa. At yun namang ating espiritu, babalik sa Diyos. Tapos yan nagbigay nito. Sa makatuwid, sa panahon ng kamatayan, naghihiwalay na ang katawan at ang espiritu. At sila'y pumupunta ayon sa mga lugar na kanilang pinanggalingan. Ang espiritu bumabalik sa Diyos at ang dust ay bumabalik ang ating katawan lupa ay bumabalik sa ground. Now, bakit po natin nasasabi ito? Kasi ito nga yung ating napapanood ngayon ngayong araw ng mga patay, yung mga multo-multong mga palabas, ganyan. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 9, verse 5, sinasabi po ganito. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten.
Hindi na nga po masyado nababanggit yung mga pangalan ng namatay. Pagka lang November 1st, saka naalala yung pangalan ng mga nangamatay. Their love, their hate, their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Wala na po silang bahagi pa sa mga bagay na nagaganap sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, dito sa daigdig na ito, wala nang bahagi ang mga yon. Yung kaluluwa na namatay, wala na pong bahagi yon. Bakit po? Kasi bumabalik na ang espiritu roon sa Ama ayon sa aklat ng Ecclesiastes na ito sa 12:7 ay bumabalik na sa Ama yung spirit at yung katawan naman lupa ay bumabalik na sa ground, sa lupa. Kaya ang payo ng aklat na ito doon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, ang sabi po ay ganito, whatever your hand finds to do, kasi nga po doon sa 5 and 6 verses, sinasabi na wala na tayong bahagi pa sa daigdig na ito. Kaya yung mga multo na nakikita natin, na yun namatay dati, hindi yun. Yun po ay mga sign na ipinakikita ng mga demonic spirit. Kaya po kasi nilang manggaya eh. Kaya nga po sinabi ko sa inyo dito sa aklat ng 2 Corinthians 11:14, kahit nga si Satan nakakapag-anyong anghel ng kaliwanagan, na ibig sabihin nakakapagpakita siya na akala mo siya talagang sa Diyos, pero hindi naman. Kaya hindi imposible sa mga demonic spirit na ito na manggaya. Kasi meron silang power, may kapangyarihan silang manggaya. Ngayon, ito naman ang payo dahil nga po yung espiritu ng tao wala nang pakialam dito sa daigdig na ito. Kaya yung nakikita nating mga imahe ng mga nangamatay na hindi yung totoo. Actually, yung atmosphere na ito, napakaraming mga masasamang espiritu na gumagala rito. Kaya doon sa aklat na Apokalipsis, nung magkaroon ng digmaan sa langit, ibinagsak yung si Satan kasama yung 1/3 na mga angel sa langit na naging kampon ni Satan. At yan ang dumadaya sa buong sanlibutan ngayon. Kaya napakarami tayo nakikita mga sign na kesyo ganito, may mga multo, ganyan. Pero actually, yan po ay work of the demonic spirit na gumagawa ng mga sign sa daigdig na ito. Kaya tungkol sa namatay na tao, ang bilin ng aklat ng Ecclesiastico para tayo'y maligtas ganito. Doon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hands find to do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Wala na pong magagawa ang isang patay na. At wala na rin naman tayong magagawa pa sa mga patay. Kahit ipagdasal natin yon, wala na pong kapangyarihan ng ating panalangin. Bakit? Ay kasi nasa kamay na nga ng Diyos yung kanyang espiritu. At meron namang book of life na pinagtalaan ng lahat ng kanyang mabubuting mga ginawa noong siya nabubuhay pa. Revelation chapter 20 verse 12. Ayan, ang sabi po. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open. Another book, ay isang book to, walang S. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So, habang nabubuhay pa, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti dahil pagdating na ng hangganang itinakda ng Diyos sa ating buhay, gustuhin man natin, wala na tayong magagawa sapagkat sarado na ang istorya ng ating buhay sa daigdig. Ang ating espiritu babalik sa Diyos at yun namang ating katawan lupa ay babalik sa lupa. Now,
Kaya hindi natin dapat paniwalaan na tayo ay merong nakita pa natin yung ating mga kamag-anakan o mahal sa buhay na parang mga multo. Yan po ay gawa ng mga demonic spirit na bumaba rito sa lupa kasama ni Satan nung magkaroon ng digmaan sa langit laban kay Michael Archangel. Ibinagsak po si Satan kasama ang almost 1/3 ng mga angel na naimpluwensyahan ni Satan na kumalaban sa Diyos. So, yan po ang gawa ng mga masasamang espiritu. Ngayon, ang tanong, dahil hindi na nga nakakagala ang espiritu ng isang tao na matay, bumalik na sa Ama, ay saan namang lugar sa langit na andun yun? Para kaya hindi na nakakabalik. Kung halimbawa, sa langit nga napunta, mabuting tao. Yung isa naman, masama. Habang hinihintay yung judgment hindi pa naman sila ganap na nasa langit Kumbaga man nando sa altar ng Diyos sa langit, hindi pa nila nai-enjoy yung life everlasting dun sa Ama. Nasaan sila? Ay dito po sa aklat ng Revelation pa rin, chapter 6, verse 9. Yung pong kaluluwa ng taong namatay na bumalik sa Diyos, dito po nakalagay ngayon. Ito po sinasabi sa Revelation chapter 6 verse 9. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who have been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They cried out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. So, naandun po pala ang mga kaluluwa o espiritu ng taong namatay na mabuti sa ilalim ng altar ng Diyos sa langit, na doon nga po sumisigaw sila at sinasabi, "Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth or blood." Humihingi po ng hustisya yung mga kaluluwang yon habang hinihintay ang judgment day. Ay ngayon, yung masama naman tao, pagkatapos na mamatay, sabi nga sa Eklesiastiko, bumabalik sa lupa yung katawan at yun namang espiritu yung bumabalik sa langit. Saan naman napupunta yung taong masasama? Dito po naman sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 18, 19. Ito po sinasabi. For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Nung pumamatay yung ating Panginoon Jesucristo, namatay ang kanyang katawan, pero buhay naman yung kanyang espiritu. Saan naman nagpunta ang espiritu ni Kristo nung siya mamatay? Sa verse 19. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirit. Meron po pala mga bilangguan ng kaluluwa na dinalaw ni Jesus nung siya ay mamatay, nung malagutan ng hininga, hindi naman dumirekta kaagad siya sa langit. Bumaba pa siya sa ilalim, sa kailaliman sinasabi rito. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirit. Meron po palang bilangguan ng masasamang espiritu habang naghihintay ng trial o ng judgment day, nakabilanggo muna sila roon. Ayan, ang sabi. To those, sa verse 20, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water.
So yung po palang mga masasamang tao ng panahon ni Noah ay naka-imprison doon sa bilangguan yun ng mga kaluluwa, ng mga espiritu. Yun po ang nung mamatay ang ating Panginoon Jesucristo, bumaba siya roon. At nag-proclaim siya kasi gusto rin niya maligtas yung mga nakabilanggo na rong espiritu. At yung pong mga taong yon, yung mga taong hindi kumilala sa Diyos ni Noah, ginawa nila lahat ng kasamaan. Siguro until today, merong mga ganong nakabilanggo dito. Now, my dear brothers and sisters, ano ang ibig kong sabihin sa ating kaunting pag-aaral na ito? Ang isang tao pag namatay, yan po'y takda ng Diyos, itinakda ng Diyos ang kamatayan ng bawat tao. Ang kanyang katawan babalik sa lupa at yun namang espiritu babalik sa Diyos. At yung mabuting tao sa ilalim ng altar ng Diyos sa langit na pupuntang espiritu habang hinihintay ang Judgment Day. At yun namang masasamang tao, meron namang kulungan na doon naman sila naghihintay ng Judgment Day. So my dear brothers and sisters, wala nang kaugnayan pang isang taong namatay ni ang kanyang kaluluwa ni ang kanyang espiritu sa ibabaw ng lupang ito. Kung meron man nagpapakita ng mga multo o nag-aanyo ng ating mga mahal sa buhay, yan po'y masasamang espiritu na nagnanais na magligaw ng ating pananiwala at pananampalataya sa Diyos. Magpakatatag tayo sa ating pananalig at pananampalataya, panaligan natin ang mga salitang binitawan ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo sa banal na aklat na ito, sapagkat mayroong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos at yun ay ang magsinungaling. Nagpapatunay na ang lahat ng kanyang mga binitawang salita dito sa banal na aklat na ito ay totoo, mapanghahawakan at may tiyak na pangako ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Nawa, my dear brothers and sisters, ang ating matuon, ang ating matibay na pananalig at pananampalataya tulad ng mga lalaking nagbaba ng isang paralitiko sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo, gumawa ng isang malaking himala sa paningin ng tao ang ating Panginoon Jesucristo, bunga ng matatag, malakas na pananalig at pananampalataya ng mga taong bukas ang puso na makapagligtas ng kanyang kapwa at maihatid ang kanyang kapwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay na ito para sa ikabubuti ng ating kapwa, naghihikayat tayo ng ating kapwa upang sila'y maakay sa tamang daan ng pananampalataya sa Diyos at yun ay paniniwala kay Kristo, tayo po ay naibibilang doon sa mga taong naghugos sa isang paralitiko na gumagawa ng lahat ng paraan sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Ipagpatuloy natin mga kapatid ang matibay nating pananalig sa salita ng Diyos. Kung mayroon man tayong nararanasan sa ating kapaligiran na nakikita mga bagay na nakakatakot, wag nating ituong masyado ang ating kaisipan sa mga bagay na iyon. Sapagkat tayo ay hindi pwedeng galawin ng kahit na anumang puwersa na masamang espiritu sa daigdig na ito. Sa aklat po ng Juan chapter 5 verse 18 hanggang 20, ang sabi po ay ganito: We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Hindi tayo magagalaw ng kahit na anumang kapangyarihan ng masamang espiritu sa daigdig na ito sapagkat tayo ay muling isinilang sa salita ng Diyos, sa pananampalataya sa Diyos. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Kanya
at tayo nakatitiyak ng kaligtasan. Tungkol sa ating mga kalungkutan sa daigdig na ito, hanapin natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal sa buhay, na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Lahat ng bagay na mabuti tungkol sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, at maging sa ating kaaway, huwag tayo mag-isip na masama. Anumang bagay na mabuti, galing sa Diyos. At kung tayo ang ating isipan at ang ating ninanay sa isa kabutihan, ang imposible sa tao ay hindi imposible sa Diyos. Naway ang pagpapala at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. God bless you all. Amen. Puso'y basang kahoy na tila kay lamig ng madalang sa ningas ng iyong pag-ibig. Natuyo ang bawat pagtanggi ng matupok akong pagmamalaki. Mukha-mukha putihan ay aking nagisnan. Tiwala ko'y pag-ibig sa'yo ay lang nag-aalala. Pag-ibig mo sa'kin, O Diyos, mula sa gabi mapangalaw, apoy sa diliman, ginaw, nag-aalala. Pag-ibig mo sa'kin, O Diyos, biyaya mo'y laging lubos, araw na di maubos. Panghahawakan ko, nag-aalab na pag-ibig mo. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na muli na naman po kaming magkasama-samang mga magkakapatid, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa aming napakinggan na sharing sa sharing ni Sister Merly at ni Brother Albert, Panginoon. Magandang mga balita, Panginoon, ang aming napapakinggan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit ninyo sa kanila, Panginoon, upang kami mabahagian ng inyong mga banal na salita, Panginoon.
Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon. Naway magpatuloy-patuloy po, Panginoon, ang aming pagsama-sama upang makapakinig ng inyong mga banal na makapakinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At naway makapag-aya pa kami, Panginoon, ng mas marami pang kaluluwa, Panginoon, na makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran dito, Panginoon, na bigyan niyo po sila, Lord, ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, lalo na, Lord, si Brother Albert, Panginoon, na siyang nagbabahagi sa amin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord, na bigyan niyo po siya ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, at mas mahaba pang buhay, Lord. Bigyan niyo po siya lagi, Panginoon, ng good health, Panginoon. Pati na po, Lord, ang kanyang asawa na si Sister Lita, Panginoon. Pati sa kanilang, gabayan niyo po sila, Lord, sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, papunta sa kanilang mga trabaho, Lord. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Lagi niyo po silang proteksyonan, Lord, sa lahat ng oras, Lord. Bigyan niyo po sila lagi ng good health, Panginoon. Pati na po, Lord, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ganon din po, Lord. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Shirley, Panginoon. Naway, lagi niyo rin po siyang proteksyonan at gabayan, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord, sa lahat ng kanyang mga desisyon, Panginoon. Pangunahan niyo po lagi siya, Panginoon, at bigyan niyo po siya lagi ng good health, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga nagsishare dito sa gawain ito, Panginoon, naway lahat po kami, Panginoon, na kanya-kanyang tungkulin, Panginoon, sa pagbabahagi namin, Panginoon, at pakikinig sa inyong mga banal na salita, Lord. Naway lagi niyo kaming gabayan at proteksyonan, Panginoon, at bigyan niyo po lagi ng mga good health, Panginoon. Ilayo mo po kami sa mga kapahamakan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord. Naway proteksyonan niyo po sila lagi, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Lord. At naway bigyan niyo po sila ng lahat, Panginoon, ng magandang pangangatawan, Lord. Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Sister Merly, Panginoon. Naway lagi niyo po siyang gabayan, Panginoon. Lagi niyo po siyang samahan, Lord, upang maibsan ang kanyang kalungkutan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kami mga magulang ay naghahanap po, Panginoon, ng kalinga sa aming mga anak, Panginoon. Naway lagi niyo po siyang proteksyonan, Panginoon, sa kanyang kalungkutan, Lord. Ramdam ko rin po, Panginoon, ang kanyang nararamdaman na lungkot, Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat, Lord, na palagi kong nakakausap ang aking mga anak, Panginoon. Lagi niyo po siyang gabayan, Panginoon, at naway maging masaya siya, Panginoon, at maibisan ang kanyang lungkot, Panginoon, na sa kanyang pag-iisa, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang kanilang mga pamilya ni Sister Shirley, Panginoon, lahat po, Panginoon, mga pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon, pamilya nila Sister Levi, Brother Albert, Panginoon, naway lagi niyo po silang gabayan at proteksyonan lahat, Panginoon, ilayo niyo po silang lahat sa mga kapahamakan, Lord. Ganon din po, Lord, ang pamilya nila Sister Amor at Brother Archie, Panginoon, naway ilayo niyo rin po sila, Panginoon, sa mga kapahamakan, Lord, at bigyan niyo po sila ng mga malusog na pangangatawan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Naway matapos na po, Panginoon, ang mga problema na hinaharap ng aming presidente, Panginoon. Naway masolve na po palahat, Panginoon, ang hinaharap nilang mga problema, Lord, at gumanda naman ang pamumuhay sa Pilipinas, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon. Naway hipuin niyo rin po sila, Panginoon. Abutin niyo po sila ng inyong makapangyarihang kamay, Lord. Lalo na, Lord, ang mga taong mga nagugutom, Panginoon. Naway nandoon kayo palagi sa kanila, Lord, nang maibsan po ang kanilang mga gutom, Lord. Ang mga taong may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, hipuin niyo po sila, Panginoon, pagalingin niyo po sila ng inyong makapangyarihang kamay, Panginoon. At ang lahat ng mga taong mga may problema, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Tanggalin niyo po ang kanilang mga problema. Naway maging maayos po, Panginoon, ang pagsasama ng mga pamilya, Panginoon, ng mga may problema, Lord.
Kayo na po ang bahala, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo po ang higit na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na kayo po ang nakakagawa ng paraan, Panginoon, upang matanggal ang kanilang mga dinaranas, Panginoon, na mga problema, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itinataas ko rin po, Panginoon, itong bansa naming kinatungtungan, Panginoon, na naway maging maayos din po, Panginoon, at hindi na magpabago-bago ang ang law, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang mga taong mga gumagawa ng gulo dito sa UK, Panginoon. Naway lahat po sila, Panginoon, ay bigyan niyo silang lahat ng proteksyon, ang mga na dadamay, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, sa mga aksidente, sa lahat ng mga sakuna, Panginoon, ng mga nangyayari dito, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya naming natatanggap sa araw-araw, Panginoon, sa lahat ng inyong kabutihan sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord. At naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ay muli kaming magkasama-samang mga magkapatiran, Panginoon. At i-bless niyo po, Panginoon, itong aming gawain na Church of God in Christ Jesus, Lord, ang aming prayer night, Panginoon, at ang aming charity, Panginoon. Naway magpatuloy kaming makapagbahagi sa aming mga kapatiran na mga nangangailangan, Panginoon. Lagi niyo rin po kaming gabayan, Panginoon, sa aming paghahanap buhay, Lord. Bigyan niyo po kami lagi ng lakas ng pangangatawan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagmamahal, Panginoon, paggabay, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at hanggang sa isang linggo, Panginoon, kami po inyong gabayan at proteksyonan sa buong isang linggong darating. God bless us all. Let's take